Liwanagin naman po natin ang nangyayari sa sektor ng enerhiya. Mantakin po ninyo. Dati po, umabot lang ang kawad ng kuryente sa barangay hall, energized na raw ang buong barangay. Kaya gano'n na lang, kung ipagmalaki nilang 99.98% na raw ng mga barangay sa bansa ang may kuryente. Pati ba naman, sa serbisyong dapat ay matagal nang napapakinabangan ng Pilipino, nagkakagulangan pa. Kaya nga po, para subukan ang kakayahan ng DOE at NEA, naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para pailawan ang unang target na 1,300 sitios sa presyong 1 bilyong piso bawat isa. Nang matapos sila, ang napailawan sa inilaan nating pondo, 1,520 sitios at gumastos lamang sila ng 814 million pesos. Nagawa nila ito sa loob lamang ng 3 buwan. At mas marami pa akong gagawin sa taon nito hanggang maubos yan 36,000 na sityong walang kuryente. Kay Secretary Rene Almendras, believe talaga ako sa iyo. Parang hindi ka nauubusan ng enerhiya sa paghahatid serbisyo. Hindi ka lang ever ready, nagmistulang energizer bunny ka pa. You keep on going and going and going. Nangingibabaw na nga po ang liwanag sa ating bayan. Liwanag na nagsisiwalat sa krimeng nagaganap sa madidilim na sulok ng lipunan. Ang pinagsisikapang kitain ng Pilipino hindi na magaganso. Patuloy po ang pagbaba ng crime volume sa buong bansa. Ang mahigit 500,000 krimen na naitala noong 2009, mahigit kalahati po ang nabawas. 246,958 na lamang yan nitong 2011. Dagdag pa rito, ang dating 2,200 kaso ng carnapping noong 2010, lampas kalahati rin ang binaba. 966 na lang po yan pagdating ng 2011. Ito nga po sana ang dalhin ng ating mga headline. Hindi po natin sinasabing wala ng krimeng nagaganap. Pero palagay ko naman po, wala dapat magalit na nangalahati na ito. Si Raymond Dominguez na matagal nang labas-masok sa kulungan. Hindi ba't sa loob lamang na mahigit 1 taon na sentensyan at naipakulong na? Ang dalawa pa niyang kapatid ay sinampahan na rin natin ng kaso at kasalukuyan na rin nakabilanggo. May 2 suspect sa bus bombing sa Makati noong nakaraang taon. Ang isa po'y pumanaw na, yung isa umihimas na ng rehas. Kakosa niya ang mahigit 10,000 sangkot sa illegal na droga na inaresto ng PDEA nitong 2011. Alam po natin hindi araw-araw ang laban ni Pacman. At hindi pwedeng iasa dito ang pagbaba ng krimen. Kaya nga po pinalalakas natin ang puwersa ng kapulisan. Di po ba, nang dumating tayo, 45% ng ating kapulisan ang walang baril at tumaasa, baka sa anting-anting, habang tumutugis na masasamang loob. Meron pong nanalo na sa bidding. Tinitiyak na lamang nating dekalidad ang kanilang mga produkto. Pagkatapos ng proseso, at itong taon po natin inaasahan to, maipagkakalob na ang 74,600 na baril na magagamit nila upang ipagtanggol at alagaan ang bayan, lipunan at sarili. Dumako naman po tayo sa usapin ng pambansang tanggulan. May mga nagsabi na po na ang ating Air Force, all air at no force. Imbes na alagaan ng Estado, para bang sinasadyang ilagay sa alanganin ang ating mga sundalo. Hindi po tayo makakapayag na manatiling ganito. Makalipas nga lang po ang 1 taon at 7 buwan, nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Abutan na nito ang 33 bilyong pisong pondo na ipinagkaloob sa nasabing programa sa nakalipas na 15 taon. Buwelo pa lang po tayo sa lagay na yan. Kapag naipasa
na ang panukala nating AFP Modernization Bill sa Kongreso. Makakapaglaan tayo ng 75 bilyong piso para sa susunod na 5 taon. Kasado na rin po ang 30 milyong dolyar na pondong kaloob ng Estados Unidos para sa Defense Capability Upgrade and Sustainment of Equipment Program ng AFP. Bukod pa po ito sa tulong nila upang pausahin pa ang pagbanman sa ating mga baybayin sa ilalim ng itatayong Coast Watch Center ng Pilipinas. Nagkakanvas na rin po ang sandatahang lakas na makagamitan tulad ng mga kanyon, armored personnel carrier at frigates. Hindi magtatagal, dadaong na ang karelyebo ng BRP Gregorio del Pilar sa ating Pampang. Sa Enero, aangkla na po sa Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz, ang pangalawa nating Hamilton-class cutter. Di na po bangkang papel ang ating ipapalaot. Ngayon, mga high-tech Ngayon po, mga high-tech at dekalidad na barko na ang tatanod sa 36,000 kilometers nating coastline. Mainam na rin po siguro kung maglilinis-linis na ng mga hangar ang ating sandatahang lakas. Dahil darating na ang makagamitang lalong magpapatikas sa ating tanggulan. Sa wakas, may katuwang na po ang kaisa-isa nating C-130 na 36 na taon nang rumoronda sa himpapawid. 2 pang C-130 ang magiging operational muli sa taong ito. Bago matapos ang taong ito, inaasahan nating may dideliver na ang binili nating 21 refurbished UH-1H helicopter, 4 na combat utility helicopters, mga radyo at iba pang communication equipment, rifles, mortars, mobile diagnostic laboratories, kasama na ang bullet station assembly para sa arsenal. Pagdating naman po ng 2013, lalapag na ang 10 attack helicopters, 2 naval helicopters, 2 light lift aircraft, 1 frigate at mga force protection equipment. At hindi lang po natin sa armas. Hindi lang po natin sa armas ipinaparamdam ang pagkalinga sa ating pulis at kasundaluhan. Nabawasan na rin po ang mga pasanin nila sa pamumuhay dahil sa mahigit 22,000 bahay ang naipatayo na sa ilalim ng AFP-PNP Housing Program. Hindi po ito tungkol sa pakikipagirian o pakikipagmatigasan. Hindi ito tungkol sa pagsisiga-sigaan. Tungkol ito sa pagkamit ng kapayapaan. Tungkol ito sa kakayahan nating ipagtagol ang ating sarili. Isang bagay na kahit tagal na nating inisip na imposible. Tungkol po ito sa buhay na isang sundalong araw-araw sumasabak sa peligro. Tungkol ito sa pamilya niyang nag-aabang na makabalik siyang ligtas, anuman ang kanyang makaharap. Hayaan natin ang ilan sa mga benepisyaryo mismo ang magsabi sa pagbabago ng buhay po nila. Ang una, nagpapasalamat ako sa Pong May Kapal. Binigyan kami ng ganitong pagkakataon at binigyan ng blessing na ganito. Pangalawa, yung pagkakaroon natin ng mabait na Pangulo. Itong proyekto na ito ay hindi niya kami pinababayaan, mga kapulisan at sundalo ng sandatahan ng ating Pilipinas. Kinakaya namin, ma'am. Pero ginagawa ko talaga ng paraan na makapasok sila. Kaya yun lang talaga, ma'am, ang mission ko sa buhay nung magpaaral sila. May bigay ko yung tamang edukasyon na hindi maging musmusin yung anak ko, hindi kaawa-awa ng mga tao. Kasi may magulang na dapat magtaguyod. At nagpapasalamat ako sa Pantawid, ma'am, dahil may natutunan ako dito malaki. Laking tulong na isa kami. Ang alam ko kauna-unahan na nakinabang at makikinabang pa sa package na to, na Category Z package ng PhilHealth. So nagpapasalamat kami na sobra. Hindi man maganda na nagkaroon na sakit yung anak ko, pero merong merong PhilHealth na tutulong at hanggang tumulong sa mga gastusin namin. Nung araw na nung nasama ako sa isang awkward mutiny,
yung pinaglalaban namin, ito na po yung inintay namin para sa pagbabago at ito na po ang pagkakataon natin para magkaroon tayo ng sariling bahay. Lalong-lalo na sa programa ng ating presidente na si Benigno Aquino III. At ngayong inaaruga na sila ng taong bayan, lalo namang ginagana ng ating kasunduluhan na makamtan ang kapayapaan. Tagumpay pong maituturing ang 203 rebelding sumuko at nagbabalik loob na sa lipunan. At ang 1,772 na bandidong nawakasan na ang karahasan. Halimbawa po, ang kilabot na teroristang si Dr. Abu na hindi na makakapaghasik ng kanyang lagim. Nagpupugay rin po tayo sa panunumbalik sa katahimikan sa mga lugar na matagal nang binigyan ng putukan. Ang resulta nga po ng bayanihan, 365 na barangay ang naagaw sa kamay ng kaaway. 270 na gusalit paaralan ang naipaayos at 74 health centers ang naipagawa. Kung kapayapaan na lang din po ang usapan, dumako naman tayo sa lugar na matagal naging mukha ng mga mitiing di makamtan-kamtan. Bago po magsimula ang mga reforma natin sa ARM, alam naman po nyo, may mga ghost students doon na naglalakad sa isang ghost road tungo sa isang ghost school para magpaturo sa isang ghost teacher. Ang mga aprisumpong gumulantang kay OIC Governor Mujib Bataman, 4 na eskwelahan na natagpo ang may ghost students. Iniimbestigahan na rin ang mga teacher na hindi lumilitaw ang pangalan sa talaan ng Professional Regulation Commission, gayon din ang mga tauhan ng gobyernong hindi nakalista sa plantilla. 55 ghost entry ang tinanggal sa payroll. Ang dating paulit-ulit na pagsasaboy ng graba sa kalsada para lang pagkakitaan ng pera, bawal na. Wala nang cash advance sa mga ahensya para maiwasan ang pagsasamantala. Ang mga multo sa voters list, mapapatahimik na ang kaluluwa. Kaya nga po, kay OIC Governor Mujib Bataman, ang masasabi natin, talaga namang isa ka ng certified Ghostbuster. Ang pumalit po at pinapalit niya, pabahay, tulay at learning center para sa mga badyaw sa Basilan, mga community-based hatchery, lambat, materials para maglinang ng seaweeds at punlang napakinabangan ng 2,588 na mangingisda. Certified seeds, punla ng gabi, kasaba, goma at mga punong namumunga para sa 145,121 na magsasaka. Simula pa lang po yan, nakalaan na ang 183 million pesos para sa mga municipal fishing port projects sa ARM. 310.4 million pesos para sa mga istasyon ng bumbero. 515 million pesos para sa malinis na inuming tubig. 551.9 million pesos para sa mga kagamitang pangkalusugan. 691.9 million pesos para sa daycare centers at 2.85 billion pesos para sa mga kalsada at tulay na babagtas sa riyon. Ilan lang po yan sa patutunguhan ng kabuuang 8.59 billion pesos na ipinagkaloob ng pambansang gobyerno para isakatuparan ang mga reforma sa ARM. Lilinawin ko rin po, hindi pa kasama rito ang taunang suportang natatanggap nila na ngayong 2012 ay umabot sa 11.7 billion pesos. Miski po ang mga dating gustong tumiwalag, nakikita na ang epekto ng reforma. Kinikilala natin bilang pahiwatig ng kanilang tiwala ang nakaraang 7 buwan kung kailan walang nangyaring sagupaan sa pagitan ng militar at ng MILF. Sa peace process naman po, hayag at lantaran ng usapan, nagpapamalas ang magkabilang panig ng tiwala sa isa't isa. Maaring minsan, magiging masalimutang proseso, signos lang po ito nang malapit na nating makamit ang nag-iisang nating mithiin, kapayapaan.
Mapayapang pag-uusap rin po ang prinsipyo isinulong natin upang mabuo ang ating executive order ukol sa pagmimina. Ang kaisipan sa likod ng nabuong konsensus. Mapakinabangan ang ating likas na yaman upang iangat ang buhay ng Pilipino. Hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa susunod na salinlahi. Hindi natin pipitasin ang ginintoang bunga ng industriyang ito kung ang magiging kabayaran ay ang pagkasira ng kalikasan. Ngunit unang hakbang lamang ito, isipin po ninyo, noong 2010, 145 billion pesos sa kabuuang halaga na nakuha mula sa pagmimina. Subalit 13.4 billion pesos lamang o 7% ang napunta sa kaban ng bayan. Ang likas na yaman, pag-aari ninyo. Hindi tayo papayag na balato lang ang mapupunta sa Pilipino. Umaasa po tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang makapagpasa ng batas na sisigurong napapangalaga ng kalikasan at matitiyak na makatarungan ang magiging pakinabang ng publiko at pribadong sektor sa mga biyayang makukuha natin mula sa industriyang ito. Pag-usapan po natin ang sitwasyon sa disaster risk reduction and management. Dati ang gobyernong dapat tumutulong, nanghihingi rin ng tulong. Ngayon nasa Pasipiko pa lang ang bagyo, alam na kung saan ididestino ang ayuda at may malinaw ng plano upang maiwasan ang peligro. Tuwing pag-uusapan nga po ang sakuna, lagi kong naalala ang nangyari po sa amin sa Tarlac nung minsan bumagyo. Sa lakas ng ulan, bumigay ang sandike. Nang nagising ang ating pong barangay captain, tinangay na ng baha ang kanyang bahay, at makakagamitang pansaka. Buti nga po't nailigtas ang buong mag-anak. Malas lang po ng kalabaw nilang naiwang nakatali sa puno na bigti ito sa lakas ng ragasa. Walang kalaban-laban din po ang marami sa tinamaan ng bagyong Ondoy, Pepeng at Sendong. Napakarami pong nasawi sa paggagupit ng mga delubyong ito. Sa ilalim ng bagong lunsad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang mga inisyatiba kontra sa sakuna. At hindi na rin po idinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya, nabibigyan na ng wastong babala ang Pilipinong upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya. Real-time at direkta na ang pakinabang ng 86 na automated rain gauges at 28 water level monitoring sensors natin sa iba't ibang riyon. Bago matapos ang 2013, ang target natin 6 na raang automated rain gauges at 4 na 22 water level sensors. Ipapakabit po natin ang mga ito sa 18 pangunahing river basins sa buong bansa. Isa pa pong pagbabago. Dati ang mga ahensya, kanya-kanyang habulan ng numero, kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang pasikatan. Ngayon, ang kultura sa gobyerno, bayan na yan para sa kapakanan ng taong bayan. Convergence po ang tawag natin dito. Dati pa naman po, naglipa na ang mga programa sa tree planting. Pero matapos magtanim, pababayaan na lang ang mga ito. Kapag nakita ng mga komunidad na naghahanap din ng kabuhayan, puputulin ang mga ito para gawing ulit. May solusyon na po rito. Mayroon na pong 128,558 hectares na kagubatang naitanim sa buong bansa. Bahagi lang po yan, nakabuang 1.5 million na hektaryang matatamnan bago tayo bumaba sa pwesto. Nakapalo po rito ang mga komunidad na nasa ilalim ng National Convergence Initiative. Ang proseso, pagkatanim ng puno, makikipag-ugnayan ng DSWD sa mga komunidad. Kapalit na conditional cash transfer, aalagaan ang mga puno. Mayroon ding mga magpapalago ng bagong punla sa nursery. 335,078 na po ang mga Pilipinong nakakakuha ng kabuhayan mula dito. Sa isa nga pong programa, nakiambag din ang pribadong sektor na nagbibigay ng espesyal na bini ng kape at kakao sa komunidad. At tinuturuan silang alagaan at siguruhing mataas ang ani.
Itinatanim ang kape sa ilalim ng mga puno na habang nakatayo ay masisigurong hihigop ng baha at tutulong makaiwas tayo sa pinsala. Ang kumpanyang nagbigay ng bini, sure buyer na rin ng ani. Panalo po ang mga komunidad na may dagdag kita, panalo ang pribadong sektor, panalo pa ang susunod na salinlaing makikinabang sa matatayog na puno. Matagal na po ang problema ng illegal logging. Mula nga po nang lumapag ang EO 23, nakasabat na si Mayor June Amante ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng troso. Nagpapasalamat tayo sa kanya. Sa butuan pa lang ito, paano pa kung magpapakita ng ganitong political will ang lahat ng mga LGU? Ang mga trosong nakukumpisa nakukumpiska ng DNR lalapag sa mga komunidad na naturuan na ng testa ng pagkakarpintero. Ang resulta, upuan para sa mga pampublikong paaralan na hawak naman ng DepEd. Isipin po ninyo, ang dating pinagmumulan ng pinsala ngayon tulay na para sa mas mabuting kinabukasan. Dati, imposible nga ito. Imposible kung nagbubulag-bulagan ang pamahalaan sa iligal na gawain. Kaya, kayong mga walang konsensya, kayong mga paulit-ulit isinusugal ang buhay ng kapwa Pilipino, maghanda na kayo. Tapos na ang maliligayang araw po ninyo.